Mabilis ngang kumalat ang balita tungkol sa pagsasalita ni Dax sa presscon. Maging ang mga media ay hindi makakapaniwala. Paano umano niya sila maniniwala kay Dax ngayong nagsinungaling siya sa una niyang statement? At nang tanongin na nga ng media kung paano niya mapapatunayan na ang kanyang pangalawang statement ay tama at hindi siya nagsisinungaling, ano ang kanyang magiging pruweba. Subalit, bigla na lamang dali-daling umalis na nga itong si Dax at iniwanan na ang media. Antay na lang umano ang susunod niyang statement. Samantala, nakarating din kay Harry ang balitang yun. Napanood ni Harry ang naging press con nga nitong si Dax. Labis siyang nabigla at nagulat. Hindi siya naniniwala kay Dax. Kaya naman agad-agad niyang pinuntahan itong si Dax. Sinugod niya ito ng di oras. At pinagsusuntok nga niya itong si Dax. Sinabi nito na bawiin niya ang kanyang statement at nagsisinungaling lamang siya. Umahanap lamang siya ng gulo at ibang pagbabalingan ng kasalanan. Walang kasalanan itong si Carlos. Hindi alam ni Carlos umano yun. Tanging si Moira lamang. Nagulantang si Dax matapos nga siyang masaktan nitong si Harry. Sinabi nito na hindi niya aaminin dahil yun umano ang katotohanan. Nagsinungaling lamang siya dahil yun ang utos ng kanyang amang si Carlos. Pagkat sinabi nga ni Dax na bago pa man siya makulong ay nag-usap na nga silang dalawa. Sinabi nito na maiging idiin na nga nila itong si Moira dahil na rin sa marami itong naging kasalanan, maging madali na paniwalaan na siya ang may kasalanan kay Lolo Pepe. Ngunit hindi naniniwala si Harry sa sinasabi ni Dax. Batid niyang nagsisinungaling lamang ito. Pailing na lamang si Harry sa mga sinasabi nitong si Dax. Hindi umano kapanipaniwala. Gumagawa lamang siya ng kwento upang pag-usapan. Sa kabilang banda, napalitan ng pagkabahala ang nararamdaman ni Annalyn na galit sa kanyang ina matapos nga itong nawala ng malay. At nalaman pa niya na nasa malubha itong kalagayan dahil meron palang namumuong dugo sa ulo nito. At malakas ang kanyang hinala na nakuha niya ito matapos nga siyang ilang beses na binugbog nitong si Carlos noong siya ay kinidnap. Hindi na muna niya iniisip ang nakita niyang baril sa kanyang ina. Ang mahalaga sa kanyang ina ngayon ay magamot ito at mawala ang sakit sa kanyang ulo. Ayaw niyang may mangyaring masama ng tuluyang mawala sa kanyang ina ay takot na takot siya. Marami na silang hirap at pasakit na pinagdaanan at hindi siya papayag na basta-basta na lang mawala ang kanyang ina nang dahil lamang sa sakit na iyon. Kaya naman nangako si Annalyn na sa oras ng operasyon ng kanyang ina ay gagawin niya ang lahat at mangunguna din siya nang sa ganun matitiyak niyang ligtas ang kanyang ina at malayo sa kapahamakan. Balit, oras na nga na ang paglaya ni Moira ay siya ring oras din naman na si Lynette ay uoperahan. Malalagay kaya siya sa panganib sapagkat si Moira ay may gagawin sa oras ng operasyon nitong si Lynette. Bilang ganti sa lahat ng dinanas niya sa loob ng kulungan. Yan ang ating pakabangan sa lalangang niinit at tagpo na abot kamay na pangarap at yun rin pakaabangan kung ano kaya ang magiging hakbang ni Carlos sa oras na matuklasan niya na pati pala ang kaso nitong si Lolo Pepe ay sa kanya na rin pinasa, hindi na kay Moira. Ano ang gagawin niya para malaman ng lahat ang katotohanan na wala siyang kinalaman kundi talagang si Moira ang mastermind.